Gandang umaga po muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayong lahat? Shout out po sa inyo. Pagpapalain po kayo ng Diyos. Kung dati na kayong pinagpala ng Diyos, patuloy kayong pagpapalain ng Diyos at iingatan hanggang sa buong pamilya po ninyo. At sasamahan kayo ng Diyos kahit saan kayo paparoon. Shout out po kay Beverly Gador. Noong linggo po siyang naparangalan. Siya po ang nagwagi bilang Mrs. Universe sa Manila po ginanap. Bali, pamangkin ko po dahil anak po siya ng pinsan ko, si Buana po yun. Sa umaga po ito, mayroon po akong babasahin para sa inyo. Pakinggan po ninyo, napakaganda po nito. Ito po ay salita ng ating Panginoong Hesus. Sinulat naman ng kaniyang mga apostol. So, Mateo 19:16. Pakinggan po ninyo, napakaganda po ito. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ng binata, sinusunod ko na po yun ang lahat na yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Ito po mensahe sa atin ng Diyos sa umaga po ito. Pansin po natin sa binasa ng inyong lingkod. Yung lalaking yon, mayaman. Mayaman, galing ha. Mayaman ha. Mabait pa. Kasi pansin po natin dito, nagtanong siya sa ating Panginoong Hesus na ano daw ang dapat niyang gawin upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Ang tinanong po niya, buhay na walang hanggan, langit po yon, kaharian po ng Diyos. Sumagot ang ating Panginoong Hesus na ganito, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo yung ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang galing ng binata, sabi po niya, nagawa ko na po yung lahat. Nagawa ko po yung lahat. Kaya po sinasabi ko kanina, mayaman na, mabait pa. Pero, lagi po sinasabi po na inyong lingkod na kahit gaano ka kabait, yung iba nga gabait-baitan lang para ma-promote sa work, yung iba naman mabait lang para matuwa sa kanya yung mga kamag-anak ng juwa niya, pang sarili lang. Pero hindi po siya sumasampalataya sa Diyos, hindi po siya makakapasok sa kaharian ng langit. Nagtanong siya muli sa ating Panginoong Hesus na nagawa doon niya lahat yon, yung mga kabaitan na yon. Ano pa ba ang ibang dapat gawin? Sumagot ang ating Panginoong Hesus na ipagbili mo ang lahat mong ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Kahit ipagbili pa niya ang kanyang ari-arian po, hindi pa rin siya ligtas. Ang sabi natin Panginoong Hesus, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamimigay mo sa mga mahihirap
upang magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Yun, magkaroon kayamanan sa langit. Pero ang sa huli po, ang sabi natin Panginoon Hesus, pagkatapos bumalik ka dito at sumunod ka sa akin. Lagi po pinaliwanag ng lingkod na ang kalooban ng Diyos Ama, ang ating pong sundin. Ano ba ang kalooban ng Diyos Ama? Ang kalooban ng Diyos Ama ay ating sundin at ipamumuhay araw-araw ang turo ng ating Panginoong Hesus. Yan po, sabi sa Mateo 17:5, doon sa mata sa bundok, sinabi kay Pedro na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So pakinggan po natin ang ating Panginoong Hesus. Lagi po pong inulit-ulit na ang turo ng ating Panginoong Hesus, ito po, bigyan natin pansin to. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung natupad mo na yung mga kabaitan na yan, wag kang magnakaw, wag kang pumatay, wag kang sasaksi ng walang katotohanan, wag kang mangalunya at igalang mong yung ama't ina, ibigin mong yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nagawaan niya lahat po. Pero hindi pa siya ligtas. Kasi po, tulad po, ito po hindi ko po ito gawa-gawa. May Bible kayo sa bahay. Basahin po ninyo, Mateo 19, umpisahan mo sa 16 hanggang 22. At unawain po ninyo, pag tugmain po ninyo yung mga sinasabi ko at ang laman ng Bible, ang binasa po ng lingkod, o basahin po ninyo din. Kaya po, pag bulay-bulayan po natin na marami po kasi naguguluhan na sinabi ko na kahit mabait ka, kung hindi ka sumasampalataya kay Jesus, kung hindi ka sumusunod sa turo ng ating Panginoon Jesus, hindi ka magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ang mga turo ng ating Panginoon Jesus ay pag manalangin tayo sa Diyos Ama, gamitin ang kanyang pangalan. Okay? At siya talaga ang daan. Siya lang ang daan. Hindi kasama yung mga santo. Si Maria nga ng kanyang ina, hindi niya sinama eh. Siya lang ang daan, ang buhay, at walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Yun ang mga turo ng Panginoong Hesus. At manalangin tayo, kapag may relasyon natin sa Diyos, huwag tayong gagamit ng mahabang panalangin ng gaya ng mga hintil. Ang akala ng mga hintil ay papakinggan sila ng Diyos Ama sa haba ng kanilang panalangin. Alam na ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos eh. Alam na ng Diyos bago tayo humiling kung ano ang ating kahilingan. Basta maiksing kahilingan, pero taos puso. Hindi po yung nanalangin ka na masama ang loob mo, magulo ang isip mo. Yun pong tinutukoy po doon. Maiksi na panalangin, kasi pag gagamit ka ng maraming salita, magkakaroon ka ng mali. Dadami salita, dadami po ang mali. Kaya ang turo po natin Panginoon Hesus, maliwanag po dito, ulitin ko po, sinabi natin Panginoon Hesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi mo sa mga mahihirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi pa rin ligtas yun. Yung huli, bumalik ka dito at sumunod ka sa akin. Paano? Sa panahon natin ngayon, paano ka susunod ng ating Panginoon Hesus? Wala na siya. Patay na siya, nabuhay muli sa ikatlong araw, umakyat na sa langit. Wala na siya dito. Sumunod tayo kay Hesus, yung turo niya. Bumalik ka dito at sumunod ka sa akin. Ibig ko sabihin, yung mga turo niya ang ating sundin. Hindi po tayo kung ano-anong mga sinusunod natin na yan, mga politiko, kahit ano ginagawa natin, Diyos natin. Isip po tayo kahit may problema, manalangin po at talagang wag natin kalimutan po makikipag-usap sa Diyos sa gabi bago matulog, manalangin at pasalamat po sa umaga sa pangalan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus, at tayo po ay iningatan niya. Sa ganun po, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Mabuhay po kayong lahat. Ingatan kayo ng Diyos kahit saan kayo paparoon.